hapon po sa kanilang lahat. Tayo po ngayon ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong misa ay para sa ating pasasalamat at pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Nolido and family at mga mass sponsors mula sa Legion of Mary at San Pedro 8 para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Marlon and Crisel Reyes, Josepina and Naomi Maroon, Michael and Mildred Garcia, Steph and Lani Labilla, Jacqueline Almahar, Jocelyn Pulgar Gamboa at lahat ng mga frontliners para sa espesyal na itensyon sa Legion of Mary at mga taga San Pedro 8 na mga sponsor sa misa ngayong hapon, sa kagalingan ni Alma Asansa, Maribig Encarnacion, Rabi Chulani, Joselito Crisostomo, Christine Valerio, Jojo Cruz, Maria Joan Iluminada Bacud, at mga dinapuan ng COVID-19. Para sa mga ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa nila, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Silveria, Benito, Mario and Linda, Julio Arsenio, Albino, Jan, Rogelio, Soyla, Roger, Juanita, Juanito, Betty, King John Rich, at mga kaluluwa ng mga natay sa COVID-19. Ang ating pong banal na bisa ngayong hapon ay pangungunahan ni Reverend Father Romel Cruz. Tayo pong magstayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Bilang isang pamilya, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo ay nagdiriwang sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Nakatuon ang pahatid ng linggong ito sa isinusugo ng Diyos sa ating buhay. Ang dala ng sugo ng Diyos ay ang kanyang biyaya. Dapat nating salubungin, tanggapin at igalang ang sugo ng Diyos kung nais nating matanggap ang tulong na padala ng Poong May Kapal. Subalit mahalagang kilatisin kung talagang isinusugo ng Diyos ang isang tao. Ang una, dapat tignan kung naaayon ang kanyang salita sa pahayag ng Diyos na nasasaad sa banal na kasulatan. Ang ikalawa, ang bisa ng kanyang salita. Kung nagkakatotoo ang kanyang sinasabi. At ikatlo ay ang pagkakaayon ng kanyang buhay sa kanyang salita. Sa kanyang munting paraan ay maging mga sugo rin sana ng Diyos para sa ating mga kapatid. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa
Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bukong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta dito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo doon, siya ay nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Jesse, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Jesse, "Wala pa siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli." Utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwid-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya ay mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpapahayag mula sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong isang pagsusulong or movement during 1950s or 1960s upang mahawakasan ang discrimination sa mga puti at itim na Amerikano sa Amerika. At isa sa mga kilala na nagsusulong nito ay isang tao na kung saan ay mayroong pagnanais na magkaroon ng equality. Mayroong tensyon sa puti at sa itim. Racial discrimination. At mayroon namang mga puti na nagsusulong din na pantay ang pagtingin sa mga itim dahil sila rin ay mga Amerikano. Parang dito rin sa atin, di ba? Meron ding mga ganyang pagsusulong, equal rights. Yung mga regionalist, hindi ka Tagalog, Bisaya ka, Ilocano ka, Kapampangan ka, Muslim ka. Lahat tayo Pilipino, dapat pantay-pantay ang ating pagtingin sa bawat isa. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating relihiyon, ano man ang ating paniniwala at pananampalataya, lahat tayo ay pantay-pantay. Pagdating naman natin sa langit, hindi ka tatanungin, Tagalog ka ba? Amerikano ka ba? Muslim ka ba? Katoliko ka ba? It doesn't matter at all. At ang taong ito ay mayroong kapatid na prominenteng tao sa Amerika, particularly sa Georgia, na isang abogado at the same time isang politiko. At humingi siya ng tulong doon sa kanyang kapatid na pwede mo ba akong tulungan para maisulong ang batas na ito na magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga puti at itim na Amerikano. Pero nagulat itong tao na ito dahil tinanggihan siya ng kanyang kapatid. Confronted his brother about his commitment, itong tao na ito ay sinabi niya, sumusunod ako kay Jesus, sabi ng kanyang kapatid na abogado, up to the point, I follow him to the cross, but not on the cross. Ano ibig sabihin doon? Parang, oo, naniniwala ako kay Jesus, pero hindi ako willing i-give up yung kagustuhan ko. You know what I mean? Yung parang, oo, naniniwala ako kay sa Diyos, pero we do otherwise.
And sometimes the teachings of Jesus himself, we are separated from it. Like for example, the sanctity of life. Merong iba gusto nila is i-legalize ang abortion, i-legalize ang euthanasia, or i-legalize ang divorce, which is against the teachings of Jesus. Naniniwala tayo pero we are not willing to follow Him. At sabi nitong tao na ito na nagsusulong para magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin, well, you're not a follower of Jesus. You're only an admirer of His. Siguro nga maraming namamangha, maraming nauhumaling kay Jesus. Dahil sa kanyang mga tinuturo, dahil sa kanyang kwento ng buhay, dahil sa kanyang mga kababalaghang ginagawa, pero hindi sila willing na ibigay ang sarili nila o ang kanilang total faith or paniniwala at pananampalataya. There are times in our lives when our commitment to Jesus is tested to the breaking point. There are times in our lives when the full impact of Jesus' words in today's gospel hit home with frightening force. Some hardship or tragedy strikes us and we are tempted not to pick up our cross and follow Jesus. We are tempted to turn away from Jesus and follow in His footsteps no longer. Well, kung gusto mong mamatay, ikaw na lang mag-isa. For example, it's hard for a young woman to pick up her cross and follow Jesus after being rejected and cast aside by someone she loved deeply and so dearly. It's hard for an old man to pick up his cross and follow Jesus after he had forcefully placed in a nursing home. It's hard for a wife to pick up her cross and follow Jesus when her husband spends his nights away from her and the children. It's hard for a young man to pick up his cross and follow Jesus after a drunk driver has doomed him to spend the rest of his life in a wheelchair. What do people like this do when the cross that has suddenly been thrust upon them seems to exceed their strength to carry it? Mayroong punto sa ating buhay na humihiwalay ang ating paniniwala sa ating paggawa. For example, yung ating mga prinsipyo sa buhay, okay? Masuhulan lang ng pera, bumabaliktad na. During elections, marami niyan. Marami sila. Unnumbered. Mayroong pinag-aralan, mayroong mga prinsipyo daw sa buhay, pero pagdating na ng eleksyon at bigayan, nakasahod sila sa mga politiko. Nawawasak ang values. You know, it doesn't mean you are educated from a exclusive school. You are educated already. Look at some politicians. Edukado, nag-aral sa abroad, may mga doctorate degree, and yet they are corrupt. What do we do when a cross suddenly thrusts open as seems to exceed our ability to carry? Yung minsan mamimili ka, tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong gagawin kong desisyon? Di ba meron tayong mga nababasa o naririnig na kwento ng hold up dahil sa nasa ospital ang kanyang anak? It is choosing between good and evil. When such a cross finds its way into our life, we must recall that there was a time in the life of Jesus when His cross exceeds His strength to carry it. And when the time came, Jesus had to accept the help of a stranger named Simon of Cyrene.
ang tumulong sa kanya sa pagpasa ng krus. There are many Simon of Cyrene in our lives. Yung mga tumutulong sa atin. Yung mga nagbibigay kaluwagan sa ating namimighating kalooban. Yung mga nagpapabigat sa atin, sila yung mga nagpapagaan. Na katulad ng isang ina, kahit na pagod siya sa trabaho niya, makita niya lang ngiti ng anak niya ay naiibsan yung bigat at hirap na kanyang dinadala. Think of it. The Son of God, the Savior of the world, had to admit to himself and to the world that he lacked the strength to carry his cross. It is the humility of the Son of God to do this. Tayo rin naman kuminsan, kapag lampas na ito sa ating kakayanan na buhatin ang ating mga krus sa buhay, kailangan natin humingi ng tulong. Humingi tayo ng tulong sa mga Simon ng Sirene sa ating buhay. It's either your wife, your husband, your children, your relative, or whoever, or specialist that will help us to carry our cross. When the cross in our life becomes too heavy for us to carry, we should reach out for help as Jesus did. Hindi naman mababawasan ang ating pagkatao kapag tayo ay humingi ng tulong. Minsan nagigipit tayo, nangungutang tayo. And that's humility. It is beyond our control. It is beyond our reach. And there's nothing wrong about being humble and asking for help. And to whom do we reach out? First and foremost, we reach out to Jesus Himself. Jesus knows what it feels like to stagger and fall beneath a cross. He knows that it feels like to have to admit a cross that become too heavy to carry alone. That is why there is this saying, no man is an island. We need each other. Yung kakulangan ko ay kalakasan mo, at ang kalakasan mo ay ang kakulangan ko. We need each other. Hindi natin monopolize ang lahat ng kaalaman at kakayanan. May kakayanan ka na hindi ko kaya. May kakayanan ako na hindi mo kaya. Kaya kailangan natin ang bawat isa. He knows what it feels like to have no humble yourself and accept help from another. Besides, reaching out to Jesus, however, we should also reach out to other people, like ourselves, to a spouse, like as I've said a while ago, a parent, a friend, or even to a professional counselor if needed. Today's gospel is an invitation to each one of us to ask ourselves the humbling question: are there times in our lives that when it becomes next to impossible for us to pick up our cross and follow Jesus? If our answer to that question is yes, then today's gospel holds out a challenge for us. Wala namang bed of roses. Hindi totoo yun. Ano? It is just a fantasy. Walang buhay na lahat ay masaya, na lahat ay maginhawa. May mga pagkakataon na may hirap. And it's part and parcel of our existence that we face troubles and challenges in life. Like Jesus Himself. Naging masaya ba ang buhay na all throughout? Since birth, hinakanting na siya ni Herodes. Pangalawa, mga Pariseo, Eskriba, mga pare, hinakanting si Jesus nung kanyang public ministry. And even to the point of death, Pilate himself doomed him to death. It challenges us to do what Jesus did when His own cross became too heavy to carry. It challenges us to do what that man, yung kwento kanina, na nagsusulong ng para magkaroon ng equality ang puti at ang itim, hindi ito naging madali para sa kanya. We have to carry our cross in following Jesus. And if we need help, there are many Simon of Cyrenes in our lives. Just be humble ourselves.
It challenges us to reach out for help. There are people who refuse to help them. Meron tao mang ganun, di ba? Yung tutulungan mo na nga, ayaw pang magpatulong. Yung mataas ang pagtingin sa sarili. They are so proud. And it seems na nakakabawas ng pagkatao ang paghingi ng tulong. Do we help them reluctantly and grudgingly? Or nagdadamot ba tayo sa pagtulong sa kanila? Or do we help them compassionately and cheerfully? Bago ko po tapusin ang aking pagbabahagi sa hapong ito, ay mayroon akong napakagandang tula na hindi ko alam kung sino itong author nitong tula na ito. And it goes like this: Give us your strength, Lord, for sometimes things get tough and we are ready to quit. Give us your love, Lord, because sometimes people reject us and we are tempted to hate. Give us your eyes, Lord, because sometimes life gets dark and we lose our way. Give us your courage, Lord, because often we are put under pressure and it's hard to do what is right. Give us yourself, Lord, because our hearts were made for you and we will not rest until we rest unto you. Amen. Magsitayo po lahat at ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa buhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli at ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na maging bukas ang ating loob sa mga taong sinusugo niya sa ating buhay at nang matanggap natin ang biyayang kanilang dala. At sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon, Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang madala nila sa lahat ang biyaya ng Diyos at mabigkis ang lahat ng mga Kristiyano sa iisang bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang sila ay maging tunay na sugo ng Diyos sa ikasusugpo ng sakit na ito at sa kapanunuto ng buhay ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na supuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, upang sila ay manatiling ligtas, pagpapalain para sa kanilang kabayanihan at talagang maging mga sugo ng Diyos sa ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas ang pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan, at maging mga sugo ng Diyos dahil sa kanilang nararanasan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay mapalakas tayo ng banal na Eucharistia at maging mga sugo ng Diyos sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama naming nagtatakda na maibuhos ang iyong biyaya sa pamamagitan ng mga taong iyong isinusugo, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Kami rin ay maging mga sugo sa kabubuti ng aming mga kapatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang makairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, ni San Isidro Labrador at ang lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na kagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa akin
kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo nawa ay sumain yung lahat. At sumainyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please video po. Salamat ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang nagtuturo at nagpapaalala sa atin na kung nais natin siyang sundin, ay buhatin natin ang ating mga krus sa buhay araw-araw at sumunod tayo sa Kanya. Ito ang kordero ng Diyos na naghahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inayayahan sa banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Aming Yesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ang higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, dagat na bughaw, ngayon ang Panginoon
Tinig ng kaibigan, o yain ng ina, pangarap na ulila, bisig ng dukha. Ilaw ng may tako, ginhawa ng aba, kayo ng Panginoon, O Jesus, ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, umaling at sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at mapaalala, ako'y iyong ginigiliw at siya'y nakatapat sa puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo, buhati ng ating mga krus kasama ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po.